Diffuse shear line, bahagya pa rin umiiral sa may eastern part ng Visayas at northeastern Mindanao at asahan pa rin ang patuloy na may mga asahang mga kaulapan pero alinsangan mas iiral pa rin sa halos buong bansa dulot ng matinding easterlies. Temperatura asahang maging mas maalinsangan muli ngayong araw. Water level sa Angat at Lamesa Dam at iba pang mga dam sa bansa mas lalo pang bumababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 20, 2024. Ang oras nating boys may maga ay alas 9:41 na ng umaga. Patuloy pa rin na nakakaranas tayo ng humid at maalinsangan na panahon lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila at ang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon dahil sa umiiral pa rin na matindi ang ating alinsangan. At dahil sa nararamdaman na natin ng epekto ng El Nino, asahan na kahit meron tayong manipis na shear line o diffuse shear line sa may bandang Visayas, sa may southeastern Visayas at northeastern Mindanao, ay makakaranas pa rin tayo ng mas maalinsangan at humid na panahon. At asahan uli ang gaya kahapon ay mas bumaba at halos bumaba ito ng 56% na outside humidity. So halos very dry po ang naranasan natin kahapon. Kaya ngayong araw, asahan din natin ngayon yan, lalo na matindi ang sikat ng araw. So sa ating current conditions, despite na overcast, gloomy, klaro a few clouds, ay makikita natin sa live CCTV snapshots ang napakatinding sikat ng araw ngayong umaga dito sa amin sa Caloocan. So asahan muli at huwag magpapabilad, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil masakit po sa balat na matamaan kayo ng umaabot ng mahigit sa 9 to 10 na UV index na in 12 minutes kayong nakababad ay pwede kayong magkaroon ng sunburn. So matindi po ang ating current solar energy, yung tinisikat ng araw. Naglalaro sa mahigit 600 watts per cubic squared. Ang taas ng ating current solar energy. Tindi ng sikat ng araw. So wag po masyadong magbibilad. Magdala po kayo ng payong dahil matindi po ang sikat ng araw natin at very klaro ang ating himpapawid nitong maghapon. Bukod dyan, sa lowest temperature nating naitala kaninang 4:23 AM base sa weather station sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng kauna-unahang pagkakataon na umabot sa 35.3 degrees Celsius. So ito na may tuturing na pinakamataas naming temperaturang naitala sa amin sa Caloocan mula kahapon at nakapagtala kami by 2:03 PM ng 35.3 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang nito, grabe ang taas na aming heat index na nasa 42.2 degrees Celsius ang aming init pandama. Well, kung sisilipin naman natin sa heat index ni Pag-asa, sa mga weather stations ay wala pong naitala. Halos 40 degrees Celsius lamang ang naitala dito sa may bandang Katarman, Northern Samar. Hindi pa siya pasok sa danger pero maituturing na itong hindi na comfortable sa katawan ng tao na umaabot ng 40 degrees pataas ang init pandama. Lumalabas, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamainit na init pandama na nasa 42.2 degrees Celsius nga ang naitala sa amin kahapon. Samantala, sa ating PH systems in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula muli na napakagrabing init sa kanila na 36.5 degrees Celsius ang kanilang alinsangan. At kung natatandaan nyo, umabot pa sa mahigit 37 degrees Celsius ang temperatura sa may Zamboanga Peninsula. So sa mga kababayan natin dyan, ay uminom po ng maraming tubig dahil heat stroke po ang aabutin nyo kapag ganitong mabibilad kayo sa ganito katinding alinsangan dyan sa Zamboanga. Huwag po masyadong ma-dehydrate dahil yan ay nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. Sa low temp naman na itala sa bansa, ang Baguio City, ay nasa 14.8 degrees Celsius, ang pinakamalamig na po na temperatura dyan sa Baguio. Sa Ilolan naman ng Surigao area, ay inulan sa kanila in past 24 hours ng 55 mm na total rainfall. So nakakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat at pag-ulan. At nabanggit na nga natin dahil meron tayong manipis na shear line o diffuse shear line sa pagitan na yan ng southeastern Visayas. Kaya may mga kaulapan dyan
at may mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na maaasahang mararanasan ng mga taga Surigao at ilang bahagi ng Northern Mindanao at southern portions ng Visayas. Sa ating outside humidity naman ay nasa 61% na po. So medyo drier na naman tayo at bumababa ito ng 4% since last hour. Kahapon halos sa napakababa na naitala sa amin. Pinakamababa na ito na naitala sa amin sa Caloocan na 51% ang naging lowest humidity namin na naitala kahapon ng February 19. Pinakamababa na ito na naitala sa amin since noong January 2024. So, kapag kaganyan ka sobrang dry, matindi po at tumataas na po o tsansa ang pagtaas ng ating CBI o fire danger level ng ating Chandler Index. Kapag tumataas yan, ibig sabihin, tumataas po ang combustion ng posibleng magkaroon ng mga sunog, lalo na ng wildfires dyan sa Northwest Luzon. At napabalita nga, pinost ko na nga sa aking Facebook page na nagkakaroon na ng ilang pagsusunog dyan sa bahagi ng La Union. So sa ilang bahagi ng Cordillera, gaya ng aking paalala, bantayan po natin ng ating mga wild areas dyan, yung mga kabundukan dyan. Dahil asahan po kapag tumataas ang ating Chandler Index, expected po na magkakaroon ng wildfires. At mag-ingat po tayo at paghandaan natin just in case na magkaroon tayo ng wildfire dahil sobrang drought po ang area na yan na nabanggit ko pa since last year pa. Samantala, mayroon tayong volcanic thermal alert status and so far ay silipin natin yung latest synopsis and status ng kanyang Moody's kay Taal Volcano. So far, moderate naman ito at 18 megawatts at makikitaan pa rin yung pinaka-magmatic intrusion niya. Samantala, sa kanyang thermal signature ay normally madalas ang kanyang pinakabunganga ay nagkakaroon ng magmatic intrusion. So normally na yung pamamaga ng kanyang bunganga at kung sisilipin natin sa synopsis report ni PBOX, since past 24 hours, makikita natin ay tumaas yung kanyang SO2 emission at latest ito kahapon ay nakapagtala ng 14,211 tons a day yung pinaka-SO2 release ni Taal Volcano kahapon. So, sa mga kabatang natin, magmas po tayo dyan. Medyo mataas-taas po ang pagbubuga niya. However, walang naitalang volcanic earthquakes, pero kahapon daw meron. So, mukhang inalis ni PBOX yung nauna nilang report kahapon na merong isang volcanic earthquakes daw. Pero tinanggal nila. So, hindi ko alam bakit. So, sabi ko na nga ba, at nagbabago din yung report nila kapag nagre-report sila sa hapon. So, the best pa rin talaga, tinitingnan yan kinabukasan. Kasi yun na yung pinaka-final report ni PBOX. At makita natin ay binago nga nila at tinanggal nila yung one volcanic earthquake supposed to be kahapon. So, ibig sabihin, hindi pa final yung report nila kahapon. Initial report lamang nila yun. At every next day nila ito nire-report, mga alas 8 nga po. At pinupost nila ito sa kanilang official website na naka-data feed naman sa ating webpage na madali nating nabubuksan kaagad ng rekta. At makikita nga natin sa latest ay tumaas nga yung kanilang SO2 emission. Mas mataas ito. So, medyo nagkakaroon ng pag-impis sa Taal Caldera na naman. Ibig sabihin, kapag ganyan, lumalakas at expected, may upwelling yan ng mainit na volcanic fluids sa pinakalawak. Kapag ganyan, bantayin natin mga folks at obserbahan natin yung behavior ng thermal signature kung ito ay tataas at kung magkakaroon ng pagbabago sa kanyang temperatura. So, wag natin naalisin mga kabatang at so far ay maituturing pa rin natin na normal na nagbubuga itong si Taal. Lumalakas lamang yung pagbubuga niya ng SO2. So, maaring mayroong pag-upwelling ng kanyang magmatic intrusion mula sa pinaka-magma chamber ni Taal. Kaya siya nagbubuga ng mas malakas pa. Bantayin natin maigi mga folks, lalo na malapit dyan kay Taal Volcano. So bukod sa outside humidity, tumaas din, manatiling mataas ang ating atmospheric pressure at 1,016 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo may presensya pa rin ng high pressure area, lalo na dito sa atin sa Luzon at extreme northern Luzon. Sa ating high tide low tide status, mukhang maghapon po na mababa ang level ng karagatan muli dyan sa may Manila Bay. So medyo layo-layo po muna dahil mga bandang 6:48 PM pa po tataas yan o maximum high tide. So dyan muna kayo sa may bandang Bataan o West Philippine Sea mangisda
dahil napakababaw po ang level ng dagat dyan sa pangpang ng Manila Bay. Wala tayong komento, bagamat kanina ay nagmo-moderate ito, sa ngayon ay medyo maganda ang ating air concentration. At makikita natin, typically naglalaro sa 50 to 16 lang naman yung index nating kadalasan dito sa Metro Manila na mataas na pollutant level so far. At kung obserbahan niya ni NASA, typically lalabas ay naglalaro din sa ganyan 50 to 60 PPI ang magiging measurement nila or mga at least mga 45 to 32 micrograms per cubic meter yung particulate matter. Advance lang sa kanila masyado kasi nalalaman nila pati yung volume, yung bigat, pati yung intensity ng air quality natin na hindi naman natin kaya yon dahil napaka-advance ng na machinery ang ginagamit at napakamahal po nun. So wala tayo nun, hanggang particulate matter 2.5 at 10 lamang ang kaya nating i-purchase na sensor. So okay na yan, at least magkaroon tayo ng bagong report mula kay NASA mismo na naka-collaborate sa ating environmental agencies. Saan manak sumikat ng haring araw kaninang 6:17 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:01 PM. At ang ating waxing gibbous halos magpo-full muna po at 82% illuminated. Sisikat yan mamayang hapon at 2:28 PM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 3:55 AM. At mukhang meron tayong magandang astronomical event kung sisilipin natin. Pero 2 days, mga bukas pa po ito eh. Pero kung bukas na ito, ipopost na natin sa Facebook page. Kasi pinopost ko ito mga 1 day before. Pag mga 2 days away pa, medyo hindi pa masyado. Mga bukas na natin ipopost ito sa ating Facebook page. Kasi 2 days away pa eh. Masyadong exaggerated kung napakaaga natin ipopost ito. Pero sa gustong malaman yung magiging astronomical event sa darating na February 22, nandito lang naman sa aking astronomical section ang buong detalye, pati oras sa Pilipinas, eksaktong-eksakto, malalaman nyo na rin po kaagad dyan. Pero bukas ko pa po ito ipopost dahil 2 days away pa po, masyadong exaggerated kung ipopost ko agad ito ng maaga. Mga 1 day before po kasi ako nagpo-post kapag may darating na astronomical event. Para at least mas maganda at mas latest presentation. Para ano na kaagad, kinabukasan, event na kaagad. Kasi pag masyadong maaga, masyadong matagal, masyadong exaggerated yon, masyadong malayo yung schedule. So, dapat mga at least 1 day before para mas maganda ang presentation. Anyway, sa ating astronomical event, in 2 days, magkakaroon nga ng conjunction ng Venus at Mars. Kaya lang, medyo tricky itong makikita dahil halos kung sisilipin ninyo sa ating sunlight and moon position, kung babasayan ko sa location ko sa Caloocan, mga bandang 19 elevation of 19 degrees po makikita yung conjunction ng Venus at Mars. So napaka-tricky po niyan. So well, mga bandang 5:30 ito makikita. So medyo tricky nga lang, mga bandang 19 to 20 degrees, mga 18 to 19 degrees yung makikita yung Mars at Venus. So bago yan magbukan liwayway o yung pagsikat ng araw, medyo tricky po yan. Kung maganda ang skies natin, walang masyadong ulap, susubukan natin makunan yan dahil alam mo naman dito sa amin sa location ko sa Caloocan, matataas po yung mga building. So mga at least mga around 20 degrees para matanaw ko ito gamit ang aking telescope. Pag mga below 20 degrees kasi natatakpan ng mga matataas na building. Kasi yung level ng building sa aking light path, yung pinaka-focal light path, mga 20 degrees mas klaro na nakikita yung heavenly bodies. Pero pag below 20 degrees kasi, natatakpan na po ng mga matataas na building. So yun ang very tricky. Ang magaganap na Venus and Mars conjunction, halos mga 18 to 19 degrees yung position nila, banda rito. So, yan ang medyo tricky. So, sa mga kababayan natin siguro na mas matataas ang elevation, na kayang makita kahit na around 10 degrees yung elevation, maganda pong pagkakataon ninyo makita yan. Mga bandang 5:30, yan, best na makikita yan. However, hindi yan maximum conjunction. Ang magaganap kasi na maximum conjunction ng Mars at Venus
mga eksakto 7:58 AM pa po. Yun na yung pinaka-close na close nilang dalawa. Pero mga bandang 5, halos close na rin sila pero medyo mas may distansya silang dalawa. Hindi gaya ng eksakto by 7:58 AM. Yun na yung pinaka-mas mga 11. Sorry. Ba't ako dito nakatingin? Sa cluster pala ako nakatingin. Dito sa Venus and Mars, 11 PM magsisimula. Ayun. Yung pinaka-conjunction. Yan yung palubog pa lamang sa other side ng ibang bansa. Hindi natin kita yan sa Pilipinas pa. Mga madaling araw po, mga bandang 5. Yan. Pero mga bandang 5, medyo tricky na siya kasi medyo malapit na yung sinag ng araw niyan. So, yan ang magiging tricky. So, yung mga, yan ang pinaka-maximum na makikita natin sa Pilipinas. So, very tricky siya. Mga bandang 5:30 AM makikita natin yan. Pero, hindi siya maximum. Hindi gaya nung magiging pagdating ng araw ng February 22, 11:31 PM pa yung maximum na conjunction nilang dalawa. After nila mag-conjunction, yun yung darating na bandang madaling araw sa atin sa Pilipinas, mga bandang 5:30 AM na nga po. Pero hindi na siya nasa maximum conjunction. Pero at least medyo close pa rin silang dalawa. So, bukas ko pa po ipopost yan. Masyadong maaga para ipost pa ngayong araw. So, sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy po ang ating maghapon. Ganon din bukas, tuloy-tuloy po yan. At magiging maalinsangan po. So, wag po masyadong magbibilig sa tinding sikat ng araw. Minom ng maraming tubig. Expected po na napakainit ng ating alinsangan at asahan ang humid na temperatura. So, ang highest and lowest temperature expected natin maglalaro na from 33 to 35 degrees Celsius mula ngayong araw hanggang bukas. At lowest temperature naman expected ay maglalaro sa 24 to 23 degrees Celsius. Samantala, sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita naman natin na may diffuse pan ng shear line na namamagitan din sa may bandang Surigao na nakakaranas nga po sila since kahapon ng mga pag-ulan at binanggit na nga po natin. At ngayong araw ay aasahan pa rin na mga taga-Surigao nilang bahagi ng southern part ng Visayas na mararanasan pa rin nila mga ilang mas mauulap na himpapaw rin dyan, mga ilang part dito mostly cloudy ang kanilang magiging maghapon despite na humid at maalinsangan. Makakaranas sila ng mga isolated rain showers na may ilang pagkidlat at pagkulog dyan sa buong Surigao area, Leyte, lalo na sa Bibuhol at Cebu hanggang Negros region at ilang portions ng Panay Island. Yung extension na yan ng diffuse shear line ay magiging mas maulap po sa kanila ngayong araw dyan. So, makakaranas po kayo ng mga ilang kalat-kalatan ng mga pag-ulan at asahan din ng mga ilang pagkidlat at pagkulog. Samantala, sa atin naman, sa may bandang Southern Luzon hanggang ilang portions ng Northern Visayas and the rest ng Mimaropa at Northern Luzon, di na natin masyadong isa-isahin yan dahil wala namang masyadong maulap. At makikita natin yung easterlies na mag-iiral naman ng mas mainit na alinsangan at humid ang iiral naman sa atin sa Luzon hanggang Southern Luzon. So, damay na po maging ang Bicol region na at ilang bahagi ng isla ng Masbate, Marinduque, Romblon at ilang portions ng Northern Visayas, dyan sa may bandang Panay Island, dyan sa northern part ng Cebu, sa bandang Daang Bantayan at ilang portions ng Tacloban at Northern Samar dyan sa Katarman, Northern Samar area. Depende na lamang sa magiging lawak ng accumulation ng diffuse shear line na ito na umiiral pa rin sa may pagitan nito ng Surigao at Southeastern Visayas na magkakaroon kayo ng mga ilang part nito mostly cloudy. However, yung magiging lakas ng ulan, typically wala naman tayo nakikitaan na aabot ng heavy rain potential yung maidudulot na kaulapan na ito sa may bandang Northern Mindanao at Southern Visayas area. Magkaroon man kayo ng mga ilang light to moderate showers, typically mga lalo na ngayong tanghali at lalo na pagsapit po ng hapon, so magdala po ng pananggalang, hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers sa mga nabanggit ko dyan sa may Southern Visayas at Northern Mindanao. Pero the rest nga po ng Southern Luzon, kabilang ng Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, and the rest ng Northern Luzon, lalo na sa maapektuhan pa rin ng matinding tagtuyot o drought ng mga taga Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, pababa na yan ng Zambales at dyan sa kanluran ng Mindoro, sa kanluran pa rin ng Palawan, sa kanluran pa rin ng Visayas area, dyan sa Panay at Negros region,
and ilang bahagi dyan sa may bandang west portions ng Zamboanga Peninsula. Mas makakaranas kayo ng medyo maapektuhan kayo ng dry spell dyan at drought, kaya patuloy pa rin na mag-ingat at asahan po kapag hindi naagapan yan, magkakaroon tayo ng krisis sa mga pananim, lalo na sa mga agricultural products natin. Kaya yung ating gobyerno, tutok na po, wag na muna ang politika, bantay na po natin ang magiging krisis natin sa bansa. Unless kung pansariling interest niyo ang gusto ninyong mangyari para kayo kumita, kaya hahayaan ninyong lumala ang sitwasyon natin sa ating klima ngayon, lalo na nang nararanasan na yan ng mga taga-kanlurang bahagi ng bansa. Pero ay dyan sa mga concern na LGUs, paghandaan na po natin ito. Pero dyan sa bahagi naman ng northeastern part ng Luzon, nakakaranas kayo ng medyo humid pa rin, maalisangan, matindi sikat ng araw. Pero typically, ang mga isolated na mga rain showers and localized thunderstorms, mararamdaman ninyo yan mga bandang hapon po yan mga folks. So, hindi natin masado isa-isihin yan. Halos stationary at wala naman tayong gaanong kaulapan na umiiral sa buong bansa. Mangunguna po ang very humid po na panahon natin, na temperatura, at mga isolated rain showers na typically naglalaro lamang ng light to moderate showers. Lalo na dyan sa nabanggit ko sa may bandang Southern Visayas at Northern Mindanao area. So lalo na mga taga Zamboanga Peninsula, expected pa rin na aabutan kayo ng mga more than 35 degrees Celsius ang temperatura dyan, and the rest ng Barm at Sorsogon area. Sa may Davao region naman ay magiging malinsangan din ang ating panahon dyan. Puro isolated rain showers lamang na iiral pagsapit po ng hapon at sa gabi, na hindi naman din nagtatagal, so mas mangunguna pa rin ang matinding alinsangan na kapareho ng nagaganap sa northern part ng Luzon at Metro Manila. Well, pagdating naman sa reserva natin sa ating dam water levels, patuloy pa rin na bumababa ang supply natin ng tubig lalo na dyan sa Angat at La Mesa Dam. Kahapon ay nasa 207.78 meters po ang taas nito kahapon. Ngayon ay nasa 207.61 meters na lamang at 17.17 meters po ang patuloy na nababawasan sa kanya sa loob ng 24 oras. So kung hindi kayo makikinig at magtipid-tipid sa tubig, problema talaga yan pagdating natin ng March hanggang May. So hindi po ako nagkulang ng paalala, oras na nagtaas ng presyo ng tubig itong si Maynilad, expected po yan. Lagi naman tayo nagpapaalala na magtipid po tayo sa tubig. Ganon din sa may Lamesa Dam, kahapon nasa 77.14 meters po. Ngayon nasa 77.04 meters na lamang ang taas nito. So 0.10 po na metro ang nababawasan nito sa loob ng 24 oras. Malaki-laki po ito at patuloy pong bumababa. At pagdating naman sa may bandang Pantabangan Dam, ganon din. Halos 0.29 meters po ang nababawasan nito kada araw. Kaya ngayon ay nasa 188.39 meters na lamang ang level ng dam dyan sa may Pantabangan. Baka in next 2 days, magiging 187 meters na lamang yan or 186. Hindi po maganda yan mga folks. Kabilang na rin ang Magat Dam na nasa 177.83 meters na lamang. Ito halos pinakamalaki ang nakukonsumo sa Pilipinas sa loob ng 24 oras na nasa 0.45 meters po. Lumalabas ito ang may pinakamalakas kumonsumo, ang Magat Dam po. Kasi ay kung di ako nagkakamali, ito po ang sumusupply kasama ang Metro Manila. Kaya malaki po mas malaki po ang nakukonsumo sa kanya. Kahapon ay nasa 178.28 meters ito. Ngayon ay nasa 177.83 na lamang ito. Ang laki ng ibinawas. So mula sa 193 ay halos critical na po ang level nito. From 193 meters, ngayon ay nasa 177.83 meters na lamang po, which is hindi po yan maganda at gawa na po natin ng paraan nito, lalo na sa ating mga local government units. Kung maaari magtipid-tipid po dahil talagang tataas ang ating water bill dahil sa magiging krisis na ito. At yun lamang ang nakikita natin na mas nabababa. At so far, ito ang may pinakamataas kumonsumo, ang Magat Dam. So take note yan mga folks. Sa Ulat Lindol, so far, since 12 a.m., mga nakaka-anim pa lang na pagyanig ang na-detect natin mula sa data feed siyempre ni PBOX. Mukhang kukonti ang naging pagyanig natin sa Pilipinas simula kaninang madaling araw. So, total of 6 pa lamang. At wala pa naman so far na naitala na magnitude 4.0 pataas.
Hopefully, tuloy-tuloy sana yan at maging kalmado ang mga pagyanig, lalo na ng mga taga Surigao. Ingat pa rin tayong mga folks, lalo na mga taga Surigao del Sur, dahil madalas po kayo talagang yanigin dyan. Kaya ingat na lamang at so far ay wala naman tayong naitala na mas malakas na paglindol. Para naman sa total earthquakes natin, nitong hanggang oras na nagre-report ako ngayong araw, ang total earthquakes ngayon natin sa Pilipinas ay nakapagtala tayo ng 732 na total earthquakes at 677 dito ay magnitude 2.0 pataas, 46 dito ay magnitude 4.0 pataas at walang nagbago sa magnitude 5.0 pataas na nanatiling 9 o siyam pa rin ang total na earthquakes nito mula magnitude 5.0. So hopefully wag na madagdagan yan. And the rest ay patuloy pa rin tayo na nagkakaroon ng mga mahihina hanggang moderate na earthquakes at ingat na lamang lalo na ng mga taga Surigao del Sur. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, February 20, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 20, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimaweather.com para sa mga gusto nyo pang malaman na hindi natin na-report at isama sa ating balita ngayong umaga dahil typical lang naman ni stationary
ang lagay ng ating weather systems ngayon at asahan ang malinsangan at bisitahin na lamang din at para malaman ang ating real-time na weather events mula sa mismong aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.